Diba? So, I know for sure na marami din kayong natutunan together with Coach Ferdy and Coach Rosel. And syempre, diba? Syempre, hindi pa tayo nagtatapos kasi meron pa tayong trainer po for tonight. Diba? Na syempre, i-share din niya kung bakit, diba? Bakit consistent po siya na top earner, diba? Top 1 earner po ng team po natin, yung company po natin. Diba? And ang napakalupit na part, diba? Siya lang po ng mga mentor, siya po yung mga mentors ng karamihan ng mga frontliners, diba? At the same time, grabe, diba? Single po. Diba? So, actually, ang background lang po niya, isa po siyang working scholar, diba? Graduate din po siya. Pero ang napakalupit, after graduate po, diba? Full-time na po, agad-agad sa negosyo. And syempre, ngayon, diba? Ngayon, grabe na yung result, diba? And ang napakalupit, nakakabaliw, diba? I think this month, diba? Papalabas sa kanyang first na resulta, diba? Sa fast track. Diba? So, excited ba kayo? Diba, excited ba kayo kung paano na, ano yung mga strategies niya, ano yung mindset niya kung actually ituturo niya kung paano gawin, paano niya ginawa. Diba? And if ever excited ka, diba, dapat mag-comment ka sa ating comment box. Diba? Kahit I know po siya, I'm very excited din kung paano niya ba ginawa. Diba? So, ready na ba kayo lahat? Diba? Ready na ba kayo lahat? Especially sa ating mga first timer. If ever first time hindi pa ka nakaka-join, napakaswerte mo. Diba? Kasi at least ngayon, diba? At least ngayon, meron ka ng kaunting idea. Diba? Kaunting idea na mal-learn sa ating mga trainers po for tonight. Alright? So, ready na ba kayo lahat? Alright? Diba? So, napakalupit. Diba? Napakaganda yung ating next trainer. Diba? At the same time, diba? Ang dami ding wisdom na makukuha natin. Alright? Ready na ba kayo? Alright. So, actually, ito po next trainer po natin. Siya lang naman po yung founder at mentor po ng Team Infinitum. Ayan, so nasan pa yung mga tag-Team Infinitum? Ayan, mag-ingay sa ating comment box. Alright, if ever ka-Infinitum ka, diba, comment down below. Diba? Alright, diba? So I'm very excited din na ma-introduce po siya. Diba? Walang iba, yung ating consistent top earner po, top 1 earner po ng buong fast track. Walang iba, Coach Malu Remotige. Good evening po sa lahat. Okay, good morning, good afternoon, good evening. Okay, lalong-lalo na po may mga OFW pong nakapasok sa ating Zoom meeting tonight. Diba? So once again, good evening po sa lahat ng ating mga ka-fast track na nag-attend po sa ating Zoom meeting kahit diba, yung iba is naka-duty right now, yung iba is alam mo yun, galing pa sa duty, pagod pa, pero alam mo yun, very excited pa rin na mag-attend sa ating Zoom gathering sa ating training for tonight. Lalong-lalo na po na kumbaga August 1 ngayon, simula po ng buwan ng Agosto. Diba? Ano kayang meron sa buwan ng Agosto? And with that, I'm very much excited for this month. Okay? And of course, may nakita rin ako sa ating pagtitipon tonight na may mga qualifiers. And of course, I don't know, sad, I'm not sure if ever may mga first-timer. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, I will just introduce myself, no? So, my name is Malu Remotige. Diba? And of course, the previous, no? Nakita nyo yung introduction video, yung initial success ng mga leaders. So, isa ako doon. Diba? So, yun na-mention din ni Coach Nico. Thank you for a great introduction, Coach Nico. So, yun po, I am a working student when I started the business, graduating student specifically. And that time na nagsimula talaga ako is very, alam mo yun, very opposite in this time of pandemic. Kasi that time talaga nagsimula ako is we always go to the office talaga. Alam mo yun, nag-o-office talaga kami everyday, one-on-one talk, one-on-one na pag-uusap, na pag-close deal, ganun talaga. Unlike this time na very doable, sa ang sulok ka man ng mundo, pwede mo magawa ang business. Diba, alam mo yun? Kahit nakahiga ka, kahit nasa CR ka, diba? Pwede mo magawa talaga ang business kahit anong gagawin mo dyan or anong ginagawa mo, pwede mo siyang ipang-add on talaga yung business natin. Diba, wala na talagang ibang rason pa, diba, para hindi ka kumita. Dahil po, yung business po natin is napakaganda talaga. Diba? And of course, diba, laging sinasabi ng mga coaches natin is grabe yung support. Ang problema nga lang, diba, yung coaches, diba, yung mga coaches is very willing to teach, diba, but hindi natin maipagkakaila na meron talagang ibang nag-member na alam yan, they are not willing to learn the business. Diba? Wala talaga kaming magagawa dyan kung hindi ka, diba, willing mag-adapt at mag-learn. Diba? Parang nasa school. Diba? Kahit gano'ng kagaling ang isang teacher, pero kung yung student, diba, pumasok lang dahil may baon, diba? Pumasok lang, diba? Dahil, diba, makikita niya yung crush niya, diba?
pumasok lang para sabihin na estudyante siya. Diba? Maraming mga nag-aaral, pero yung iba, diba, hindi nag-aral talaga. Tama o tama? Diba? So, kumbaga, same din sa business natin. Kahit gaano kagaling ang coaches natin sa Fast Track, kahit grabe yung support na pwedeng ikabigay. Pero again, if you are not willing to, diba, to adapt, to learn, to open new things, diba, to learn, diba, if you are not open-minded, diba, wala talagang mangyayari. Diba? So, yun po, no? So, I will just tell you some secrets. Some secrets talaga, no? So, kumbaga, literally, lahat ng tinuturo from Coach Ferdy kanina, actually, I'm very much grateful and thankful. And you must also, no? Kasi dito sa Fast Track talaga, yung unang nag-speak, si Coach Ferdy, siya talaga yung dahilan. Diba? Siya yung dahilan kung bakit ako napunta sa Fast Track. Diba? Siya yung naghikayat sa akin na, diba, seryosoin ang business. Kasi nga, nung nag-start ako sa business, hindi ako ganyan kaseryoso. Kasi nga, that time, yung mindset ko talaga, makapagtapos lang talaga ako, makahanap ng magandang trabaho, okay na ako. Diba? Alam mo yung hindi nabubuhay. Yes, I have a dreams, but you know what? Hindi talaga ganyan kalaki ba? Kumbaga, hindi talaga buong buo yung pangarap ko. Unlike nung nakita ko po yung Fast Track, as in literally, nasabi ko talaga sa sarili ko, this is it. Diba? Kahit anong pagod, puyat, na, alam mo yun, in a day, na ma-encounter ko in a day, pero alam mo, baliwala talaga. Diba? Kasi po, yung nasa isip ko, kumbaga nasa isip ko, yung vision ko dito sa business, is alam mo yun, maginhawang buhay, magandang buhay, para sa, diba, para sa pangarap ko, para sa pamilya, at of course, diba, magandang buhay din for the future, right? So yun yung nakikita ko lagi, kahit there are a lot of people na magsasabi sa akin na tumigil ka dyan, wala kang mapapala dyan, diba? So, pero ako, grabe pa rin yung excitement level. And with that, diba, dapat mong i-possess yan once you will do the business. Dapat you are always open, diba, to learn the business. Kasi nga, diba, alam ko bakit ka andito. One of the main purpose, okay, as well as the qualifiers and first-timers sa ating Zoom tonight. Diba? One of the main purpose bakit ka pumasok sa Zoom, dahil may nakita ka, sinabihan ka na nag-refer sa'yo, na nag-sponsor sa'yo, na pwede kang kumita, pwede kang umasenso. And of course, the main purpose of opening a certain business is to earn, to have a profit. That's the general, tama? Kumita. Diba? Kasi of course, what's the purpose of having a business if wala naman tayong income, right? Diba? Hindi na wala namang nagnegosyo, diba? Para malugi. That's the main purpose. Para tayo, aside from kumita, alam mo, isa sa bagay na pinakagusto ko sa negosyo is yung habang kumikita ka, marami kang mga taong, mga natulungang kumita rin. Diba? So, sa ganyan na part lang, alam mo, very fulfilling siya. Pero again, as a beginner, sa mga nakikinig sa akin ngayon, kasi nakita ko talaga maraming mga beginners, maraming mga new members. So, I will just give you some tips. And again, ang iilan is na-mention na rin nila Coach Ferdy and Coach Rosel kanina. Of course, as a beginner, diba, dito sa Fast Track, ito yung ilagay, diba, sa puso't isip mo, isinsil mo dyan sa utak mo, diba, as a beginner, you really need to learn the business. Ika nga, diba, the level of your learnings is the level of your income. I know for sure, you've heard that a lot of times, diba, sa mga 1-month member, 2 months, 3 months, diba, and sa mga matagalan na, diba, I know you've heard that, diba, phrase, how many times, diba, pero again, diba, kahit naririnig mo yan ng paulit-ulit, pero tatanungin kita, kamusta? Kamusta yung learnings mo? Diba? Na-apply mo ba? Na-execute mo ba? Diba? Diba? Nagka-resulta na ba? Diba? That's the biggest question. Diba? So as a beginner, you really need to learn. Diba? Learn before you earn. Okay? Kasi nga, diba, once matanggal yung learn, that's earn. Diba? So dapat mag-learn ka. Marami kang mga, as a beginner, dapat always kang, diba, na you are always seeking advice from your coaches. Alam mo, lahat ng lessons na sa ating YouTube channel, from lesson 1 to currently right now, lesson 15. So dapat, goal mo everyday, may matapos ka for new learnings. And if ever may hindi ka maintindihan, tanong mo naman sa coach mo, coach, di ko naintindihan ito. Kasi again po, nung nagsimula ako, again, yung dahilan kung bakit ako nandito sa Fast Track, no, si Coach Ferdy, na kumbaga, hindi naman kami ganyan ka-close, but then again, diba siya yung, parang ko siyang kuya talaga, na parang kapatid niya ako, na lagi niya akong nire-remind na Daymas, aralin mo to, dapat matuto ka, dapat kumita ka, ha? Kasi nga,
Diba? This is the main purpose. Bakit tayo nagnegosyo? Para sa mga pangarap natin. Diba? Yung sinasabi ni Coach Ferdy kanina, yung ultimate goals, magkabahay, magkasasakyan, diba? Maging top earner, kumita ng milyon. Diba? Hindi yan mangyayari kung basic na bagay, hindi natin magawa. Kung yung basic na pagtuto, diba? Yung pag-explain lang nga ng business presentation, di mo magawa. How much more, diba? Yung bigger things, diba? Yung mga ultimate goals natin. So as a beginner, you must really, diba, learn the business. Diba? Magti-training ka. You know what? I'll be sharing to you. Nung magsimula talaga ako, sa mga hindi nakakilala talaga sa akin, no? Again, graduating student ako nag-start sa business. And again, I have a very skeptical. I have a very skeptic na schedule. Grabe, sobrang busy ko. Kasi nga, I really need to wake up 5 or 6 a.m. no? Kasi nga, may klase akong 7 down to 12:30. OJT pa ako every afternoon. Tapos 5:30 down to 9:30 or 10 p.m. Duty ako sa school namin kasi nga working student nga, 'di ba? So kung titingnan mo, ilang hours na lang yung natira ko. And aside from that, I have thesis, 'di ba? Leader pa ako doon, 'di ba? So kumbaga, alam mo 'yon, dami kong mga dapat pang i-priority supposedly na pwede ko sanang hindi gawin itong fast track kasi nga sobrang busy ko. Pero napakaganda sa business nga, nagtutulungan, teamwork. And ako itong tipong tao, pag makita ko ang isang bagay na may maganda akong patutunguhan, aralin ko talaga. Kasi nasabi ko sarili ko, major ko accounting. Ang hirap ng course ko, ang hirap ng mga subject sa accounting. Inaral ko nga, magkano lang yung sahod? Magkano lang yung sahod right after ko mag-graduate kung, 'di ba, kung magtatrabaho ako, 'di ba, it will just range from, 'di ba, 12 to 16,000 to 20,000. 'Di ba, compare sa fast track na pwede kang kumita hanggang milyon-milyon. Tama. So yun, sabi ko sarili ko, di ba kung inaral ko doon, lahat ng mga subject, how much more dito? Kaya po yun, di ba, binigyan ko talaga ng oras na aralin ang business. Goal ko talaga, everyday may bago ako matutunan. Kung wala man, tatanungin ko si Coach Ferdy ko talaga na, Coach, ano yung dapat na matutunan ko today? Ano yung kulang sa akin? Kasi of course, yung mentor natin, siya yung alam kung ano yung kulang natin. Di ba? So, kumbaga, napakaganda pa natin dito sa business. Diba? Meron tayong mga coaches na, alam mo yun, lahat talaga binigay na eh. Diba? Yung kulang na lang is tayo, yung, diba, yung willingness natin, diba, na mag-learn talaga sa business. And again, yung mga business partners kong laging nagtatanong sa akin, as in, masasabi ko talaga sa'yo na believe ako sa'yo. Kasi yung yung estudyanteng laging nagtatanong, hindi yan mali ha, huwag ka rin mahiya. Kasi yan yung mga taong may mataas na future. Kasi yung mga taong nagtatanong, sila yung, alam mo, eager talaga sa success kasi gusto nilang makorek yung ginagawa nila. Diba? Again, so yung gagawin mo sa side mo, dapat magtanong ka lang na magtanong. Diba? Huwag mong sabihin sa akin, nahiya ako, Coach, lagi lang ako nagtatanong. Alam mo, magandang ugali yan as a beginner. Diba? Kasi pagdating ng araw, diba, you need to stand. Ika nga, diba, ni Coach Rosel, sabi niya kanina, hindi pinanganak ang bata para kargahin habang buhay. Diba? Dating talaga sa point na, alam mo yun, dapat siyang, tumayo talaga na sa sarili niyang paa. As sa mga bagong business partners, we're here, diba, to guide you along with the process na kumita ka ng malaki. Pero pagdating ng araw, di ba, hindi naman sa pabayaan ka, pero hayaan ka namin na, alam mo, makabuild ka ng, di ba, ng grupo mo, makastand ka na sa grupo mo, you will organize your team, di ba, just like us. Di ba, ito yung always sinasabi ni Coach Glenn talaga sa akin, na itodo mo ang, di ba, dapat mag-aral lagi, di ba, kung vacant time sa business, di ba, i-execute lahat ng tinuturo, i-apply, para pagdating ng araw, sabi ni Coach Glenn sa akin, para, diba, makakastand ka na malo sa grupo mo, diba, you will build your group, diba, kasi of course, again, hindi naman tayo kinakarga habang buhay. Diba, makakastand ka na sa sarili mong grupo. Like me, kung si Coach Ferdy, diba, FNG, Fearless New Generation, si Coach Rosel, Empires, kami naman, diba, we are Team Infinitum, loud and proud. Diba? So, kumbaga, soon, you will build your empire. Diba? You will build your bigger group. Kasi yun yung importante eh. Kasi again, I will share to you, no, nung nagsimula talaga ako sa business, as in, literally, akala ko di ko magawa. Diba? Akala ko di ko kaya. Kasi nga, nung una talaga, 'di ba, lagi akong nagre-refer.
minsan pa nga sinasama, yung mga na-refer ko kay Coach Ferdy, sinasama ko pa sila sa office. And until such time, alam mo, ang dami nang sinasama ko sa office, pero wala pa rin sumasali. Until such time, of course, tao ako, napanghina ako. Until yun po, na-down talaga ako. Na alam yun, sinabi ko sa sarili ko na, kaya ko pa ba? Coach Ferdy, kaya ko pa ba? Wala naniniwala sa akin. Kasi of course, sino lang naman ako? Isang, di ba, dugutin, isang working student na wala namang kaalam-alam sa negosyo, pero always sinasabi ni Coach Ferdy sa akin, mag-aral ka lang. Di ba, mag-aral ka lang. Aralin mo lang ang business sa vacant time mo. O kagaya, again, na-mention ni Coach Ferdy kanina, si Coach Jackson, si Sir Jackson Taginod. Di ba? Di ba, sino lang naman si Sir Jackson na ang direct niya, Police Master Sergeant, na currently right now, listening po si, di ba, si Sir Carillo. Di ba, snappy salute po sa inyo dyan. Di ba? So, kumbaga po, di ba, hindi, it won't matter kung anong background mo, as long as you believe in yourself, as long as inaral mo ang business, and of course, soon, you will harvest the fruit of your labor. Diba? So, todo ka lang. Diba? Dapat, kasi of course, ako to tipong tao na, alam mo yun, na uhaw ako mag-attend sa training. Diba? Uhaw na uhaw ako mag-attend sa training. Kasi nga, diba? New learnings na naman, new ideas na naman. Yes, maybe, minsan po, masabi natin, ay, business preview, alam ko na yan. Ay, Zoom, alam ko na yan. Diba? O tatanungin kita, bakit hindi ka pa yumaman? Tama. Diba? So kung, diba kasi of course, tao rin naman tayo, may mga attitude kasi, may iba't iba po tayong attitude. Yes, tama po yan, Ma'am Dina. Diba, acne, yung attitude na feeling na alam ko na yan. Bawal po yan. Diba? Bawal po ang acne, ang alam ko na yan. Diba? Bawal po yung tinatawag din nating nana. Naka-attend na ko, ana. Diba? Kasi alam mo yung sa Bisaya, nana. Diba? It's dirty, it's yucks. Diba? Sa mga Bisaya, diha. Diba? Alam mo yung nana, diba? Diba? Hugaw kayo. So, kumbaga, diba? So, huwag tayo maging nana. Naka-attend na ko, ana. Huwag yung ganyan na attitude. Kasi of course, yung business trend natin is an attitude, di ba? Attitude business. Kung ikaw tong tipong tao na gahi og ulo, di ba? Alam mo yung utak na ewan lang. Di ba? Kasi of course, minsan, I've encountered kasi mga business partners ko noon, di ba, nasabi, ay, makinig ka dyan kay coach, kay upline, diba? So, ay, lang naman yan, high school graduate ako, college graduate ako, diba? So, don't mind. Kasi may ganyan talaga eh. Of course, it's a people's business. Huwag mong tingnan kung anong background ng nagpasali sa'yo sa business, diba? High school graduate lang man yan, kung ano may trabaho na yan. Kasi sa business natin, ma-higher rank ka man, or higher position ka man, or low position ka man, diba? Pareho tayo dito. Once magsisimula talaga tayo dito, patas talaga tayo eh. Back to zero, same system, same product, basta same hanap ng apat. So, same lang talaga. It won't matter sa posisyon. Diba? Advantage lang sa side mo kung influential kang tao. Diba? Sobrang galing mo. Pero again, guys, kahit sobrang galing mo sa business natin, pero kung hindi ka marunong makinig, diba? Useless pa rin yan. Hindi ka kikita ng malaki yan. Diba? Dapat lang tayo tong tipong tao na GLLA. Diba? Good learning and listening attitude. Diba? Marunong tayong makinig. Diba? Lagi lang tayong makinig sa coaches natin kasi nga hindi nagpo-push ang coach mo na gawin mo ito para ikakasama sa'yo. Pinupush ka niya, it is because gusto niyang kumita ka ng malaki. Diba? Kung pinupush ka ng mag-15 accounts, diba? Ng coach mo, gawin mo. Hindi yan pinupush ng coach mo para sa kanya. Kasi again, guys, in terms of pushing multiple accounts, diba, the first person that will benefit niyan is ikaw, sarili mo. Kasi pagdating ng araw, may times 2 ka na, may times 3 ka na, may times 4 ka na, diba? Ang laki nakikitain mo pagdating ng araw. Kasi again, noon din, ganyan din naman ang mindset ko. Pero when yung pandemic talaga, dumating talaga yung pandemic, as in, ang laki ng pasalamat ko talaga kay Coach Glenn and Coach Jan and Coach Ferdy, na Coach, thank you so much dahil pinupush mo ako ng multiple accounts. Though, I've experienced, diba, sa malaking income na noon before pandemic. Pero yung mas malaki pa talagang income nung dumating ang pandemic. A lot of people na nagsasabi na this pandemic talaga, ang
parang salot sa likod na virus kasi nga ang dami mga tao nawala ng trabaho, nawala ng hanap buhay. Pero again guys, kung maging open-minded lang talaga tayo for new opportunity, di ba hindi tayo maghihirap, makakatulong tayo sa gobyerno. Tama? So yun, as in, napapasalamat ako pagdating ng pandemic. Hindi ako napapasalamat dahil nga, di ba, yung ibang tao nawala ng hanap buhay, ng kanilang hanap buhay. Pero napapasalamat ako sa side ko and to have fast track kasi nga, mas lumakas pa siya. Kaya ikaw, di ba, nakikinig ngayon, todo mo na, di ba, as a beginner, mag-learn ka talaga, di ba, todo, wag mong tingnan yung right now, kikita ka agad-agad, give yourself muna to learn, di ba, 1 to 3 months, or ilagay natin, first year mo sa business, okay, in your first year, kasi, to be honest to you guys, everyone listening to me right now, diba? Sa first year ko po sa business, hindi po ganyan kaganda ang kita ko sa business. Hindi ako kagaya ng mga frontliners nandito na like, for instance, no, sila Sir Ibasan, sila Sir Ponce, diba? Sila Ma'am Joraline, no? Na alam mo yun, grabe yung income ba? I'll be transparently say to you, nung first year ko talaga sa business, kasi nga ako, diba, few months that time is, ako, nag-aaral. Tapos, may trabaho pa ako, tapos OJT pa ako. So, very busy pa. And again, transparently, I will say to you that first year ko talaga sa business, hindi ako kumita ganyan, agad-agad kaganda. Diba, ang nakikita nyo ngayon na. Diba, ang nakikita nyo ngayon, ay, si Coach Malu, ano man yan, mas lamang yan kasi maganda. Diba, baka may ganyan kang mindset. Ang maganda, ano lang yan, bonus lang yan. Diba, kasi of course, hindi ka maganda, as long as inaral mo ang business, as long as, diba, lahat ng objection sa taong ina-offeran mo sa business, nasagot mo, napaliwanag mo, diba? Kaya sama po yan, perks na lang po yun. Diba, as long as mapaintindi mo ng maayos ang business, diba, sa point pa lang na yan, magpe-pay-in at sasali yung taong sinisiraan mo sa business. Diba? So, again, right now, ang nakikita mo lang ngayon is the result. Pero kung babalikan natin ang mga panahon na ako'y nagsisimula sa business, siguro kung isustory ko sa'yo, diba, mapapaiyak ka na lang at masabi mo talaga sa sarili mo, that you are lucky enough. Swerte ka kaysa sa akin. Sa lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon sa Zoom, swerte ka. Swerte ka dahil na-member ka sa panahon ng pandemic. Bakit? Online na tayo. Hindi ka na mamasahe. Yung sinabi ni Coach Ferdy kanina, hindi ka na mamasahe papuntang office. Hindi ka na, at a very time consuming talaga siya. Tapos hindi pa mag-join yung dinala mong guest. Diba? So yun po yung experience ko before. Na, grabe. Sabi ko sarili ko, ang lupit mo, Lord. Bakit? Bakit ganito? Bakit wala naniniwala sa akin? Pero again, kahit may dumating sa point na napaghinaan ako, tuloy-tuloy pa rin. Excited pa rin. Kaya kayo, diba, mga ka-fast track, diba, nangangampante nga talaga ako sa inyo na mag-attend tayo lagi ng Zoom. Kasi alam nyo po, yung pag-a-attend nyo ng Zoom, hindi mo mamamalayan na pagdating ng araw, o shall we say, i-challenge ko kayong lahat ngayon. Diba? Kayong lahat na nakikinig sa akin ngayon, challenge yourself na straight mo 21 days na mag-attend ng Zoom. Tapos, ika-22, diba, huwag kang mag-attend. Huwag kang mag-attend talaga, huwag kang pumasok sa business preview. Oh, I know for sure, hindi mo kaya. Kasi, di ba, hanapin mo na siya. Ang fast track pala. Diba? So, of course, kasi po, diba, as long as straight mo po yung 21 days, mapamahal mo na siya. Yung fast track pala. Diba? Mapamahal mo na yung fast track. Diba? And like, for instance, no, may business partner talaga ako dito. As in, believe ako sa kanya. Diba? Alam mo yung believe ko sa kanya, ang taas. Diba? Andito ba si Sir Javier? Ayan, andito. Diba, alam mo, isa sa business partner kong as in, grabe, ang taas ng bilib ko sa kanya. Kasi every time daw na hindi man siya makapasok ng Zoom. Diba, kasi last time, pina-duty siya ng gabi. Ayan, yan, isang absent lang, hinahanap-hanap ko nga. Diba, oo. As in si Sir Javier talaga, last time na pina-duty siya, diba, tapos di siya naka-attend ng Zoom, siya talaga siya sa akin, Coach, sorry talaga, di ako naka-attend ng Zoom. Alam mo, Coach, gustong-gusto ko mag-attend ng Zoom. Kasi new learnings na naman, new ideas na naman. Sana all. Sana all lahat ng business partners ganun, ang mindset, no? Alam mo yung, very eager to learn. Grabe yung willingness to learn ba?
Diba? So, dapat ganyan yung mindset mo na, diba, dapat lagi, even if busy ka dyan, bahala nang mag-off cam ka. Importante, diba, mapapakinggan mo, diba, yung mga tinuturo dito sa Fast Track. Kasi napaka-importante yan. Kasi again, the level of your learnings is the level of your income. Para pagdating ng araw, diba, ikaw na naman mag-speak, ikaw naman yung maging speaker ng Fast Track, ikaw naman yung magiging inspirational and motivational speaker ng Fast Track, ikaw naman yung mag-i-inspire ng karamihang business partners natin. Diba? And pagdating ng araw, yung storya ng buhay mo, diba? Yun naman yung magiging, diba, modelo ng karamihan. Yun naman yung titingalain ng karamihan. Diba? And with that, diba, napakaganda yan sa kalooban kasi nga nakapag-inspire ka ng maraming tao. Basta right now, kung beginner ka man, huwag ka lang talaga magpadala sa mga taong magre-reject sa'yo, magdi-discourage ka sa'yo, kasi normal po yan. Diba? Some will join, some will not. So what next? Somewhere, someone's waiting. Marami pang naghihintay. And baka, diba, ano ba tawag dyan? Baka nangyaring hindi pumasok sa negosyo or sumali sa negosyo yung taong sinasyaran mo kasi nga hindi ka pa deserving. Or shall we say, hindi ka pa ready. Diba? There is what we call right timing. Diba? But again, baka sabihin mo sa akin na, ay coach, right timing pala. Maghihintay na lang ako para kahuan tamad. Diba? Huwag ganon. Diba? So again, we'll make the right timing. Diba? Tayo yung, diba, magko-control. Diba? Itodo natin, isagad natin. And of course, dapat tayo ay, diba, every time kasi tayo mag-a-attend ng trainings sa Zoom, di ba, alam mo yun? New learnings na naman. And aside from that, di ba, ito yung, kung ikaw naman, may business partner ka na, may napasali ka na, di ba, tip ko sa'yo, dapat rin, di ba, hikayatin mo yung business partner mo, kung hindi man siya busy, di ba, mag-attend siya ng Zoom. Bakit? 'Di ba? Para at least hindi lang ikaw ang ma-inspire. 'Di ba? Grabe, 'di ba? Sobrang inspire ka kasi nga nakapag-attend ka ng training. Pero sayang nga lang, yung business partner mo hindi nakapag-attend. As much as you can, kung meron ka na pong direct, kung meron ka na pong, 'di ba, napasali sa business, hikayatin mo siya, 'di ba, na mag-attend din siya ng Zoom. Kasi every time po mag-attend siya ng Zoom, 'di ba, alam mo? Every time po mag-attend tayo ng Zoom, ng mga business review, ng trainings, 'di ba? Another way of na-inspire tayo ulit, na-power up tayo ulit. Kasi nga, di ba, dyan yun nagsisimula yung, alam mo, nabubuhay yung mga pangarap natin. Di ba? Na, kumbaga, yung fire, di ba, sa loob natin, yung burning desire natin, di ba, yung naglalagablab na desire natin, di ba, para makuha talaga at makamit natin yung pangarap natin, lalong-lalo na kung may Migazizel. Napakagandang, talaga yan napakagandang event. Diba? So, kaya ay, kumbaga, balon. Diba? I'll convince everyone, no? Diba, na mag-attend talaga tayo ng Zoom. Diba? Every time tayo na may business preview, may trainings, may important events, importante yan. Kasi again, and of course, papasalihin din natin yung ating mga business partners, yung mga napasali natin, para at least hindi lang yung ikaw ma-inspired. Yung qualifiers natin, diba? Para at least yung qualifiers natin na feeling mo, or yung business partner mo, feeling mo na paghinaan ng loob, diba? Nang hina na siya. Pero since, di ba, pina-attend mo siya ng Zoom, tapos nakarinig siya ng mga, di ba, inspirational speakers na kagaya ng background niya, ma-ignite siya. Di ba? By that, at least nakatulong ka sa kanya, mag-grow siya. Di ba? Kasi again, muling nabuhay ang kanyang mga patay na pangarap. Tama? Diba? So, naging instrumento ka sa kanya, makuha yung mga pangarap niya sa buhay. Diba? Parang, alam mo yun, yung feeling niya na, diba, kung narating niya, mararating ko rin, kung nakaya niya, kaya ko rin, diba? Ganyan yung mindset ba? Diba? So, yan po, no? And dapat, again, we are the type of a person that we are open-minded, we are very willing to learn. Yung sinabi nga ni Coach Rosel kanina, we are anti-cap lang talaga. Diba? Whatever your profession na natapos, diba? Once again, sasali ka sa business natin, back to zero, patas tayong lahat dito. Kung ano yung narating mo, patas lang talaga tayo lahat dito. Pantay lang tayo lahat dito once you'll start the business. Okay, walang lamang. Diba? And of course, diba, hindi lang din dapat na consistent tayo sa simula. Diba? Baka darating sa point na grabe yung, diba, trahedyang dumating sa'yo or mga problemang darating sa'yo. Whatever might happen in the way, diba, dapat consistent tayo. Yun yung isa sa bagay na dapat nating i-possess talaga. Diba? Ayan.
Sabi ni Ma'am Cheryl, no, ganyan talaga ako mangarap ng muling nabuhay. Ayan, very good. Diba? So, ang isa sa importanteng bagay rin is yung pagiging consistent natin sa business. Diba? Diba dapat inaraw-araw. Diba nakita niyo po, isang best example, Chinese. Diba? Chinese businessman. Diba? Kung titingnan po natin, as we observe, especially here in Cebu City, there are a lot of Chinese businessmen. Diba? As you can see. Diba? Alam mo yun, kahit holidays open. Ganun po sila kasi po, diba? Ganon sila yung goal talaga nila is kumita. Diba? So, dapat tayo rin, kung wala ka pong sinisuran sa business in a day, diba? Kung hindi nyo po ginawa ang basic things to do, diba? Parang nag-close ka sa business mo niyan. Kung wala kang ginawa sa business mo in a day, kahit pag-add friend lang, kahit pag-open up lang sa friend mo nga na may business ka, kahit hindi mo siya na-explainan agad kasi nga busy, at least nakapag-open up ka sa kanya na may business ka na ganito, ganyan. Diba? Kahit iset mo pa yan sa next day, at least kahit may konti kang nagawa in that particular day. Diba? Kasi pag zero talaga, pag wala ka talaga ginawa, parang kino-close mo yung business mo. Diba? And of course, diba, yung gagawin talaga natin sa mga beginners rin, advice ko rin, diba, na always lang talaga makinig sa ating mentor. Kasi always, ito yung sinasabi ni Coach Nico din kanina, sabi nila, there is no shortcut to success. Pero again guys, in fast track, there is. Okay? There is a shortcut to success. Diba? Ang shortcut to success is yung mentor mo. Diba, yung mentor mo, siya yung magbibigay daan para makuha yung pangarap mo. Pero hindi yan mangyayari kung hindi ka marunong makinig. Kasi ang buhay naman natin, diba, ito yung buhay, ang buhay natin is walang hanggang katapusan ang learning. So dapat, diba, makinig ka lang lahat na tinuro ni coach mo. As long as alam mong mabuti yung tinuro niya. Pero pangit naman, wag na. For again, as far as I've observed, wala namang coaches ng fast track na nagtuturo ng mali. Diba? Lahat ng tinuturo ng coaches ng fast track is para naman sa kabutihan ng lahat. Diba? So again, there is a shortcut, diba? Para makamit natin ang pangarap natin dito sa fast track. Kundi, diba? Yung shortcut is yung mentor mo. And of course, huwag mong kalimutan mag-proper positioning ng 15 accounts. Diba? Yun yung dalawang bagay talaga na dapat i-possess talaga natin as a beginner, as much as we can, na makapag-position tayo ng 15 accounts. Kaya sa mga na 15 accounts dito, masasabi ko talagang snappy salute sa inyong lahat. No? Previously, si Ma'am Rose, sila Sir Eki, sila Sir Carillo, sila Sir Juan Ponce, ang daming mga business partners natin na position talaga ng 15. Kaya again, saludo ako sa inyo. And of course, sa mga nagpaplano dyan mag-15, huwag ka nang, di ba, huwag mo nang patagalin. Di ba, kung kaya naman natin hanapan ng paraan. Kung meron naman tayong paraan dyan, di ba, let's do it. Kasi again guys, kung i-position natin yung 15 accounts, again, yung unang maka-benefits niyan, ikaw, sarili mo. Kunin mo yung mga product na food supplement talaga. Lalong-lalo na dito sa Cebu, may bagong virus na Delta variant na bagong virus na lumaganap dito sa Cebu. And of course, yung cases ng COVID din, diba? As in, grabe, yung Cebu, bumalik siya ng MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine. Diba? So, alam mo yung okay na sana, pero bumalik na naman. Diba? We are facing this pandemic for 2 years time. Diba? Almost 2 years time, pero wala pa rin pagbabago, tama? So, yun, napakaganda sa business natin. Diba? Magiging healthy pa tayo. Diba, yung immune system natin, we can boost our immune system, kikita pa tayo, diba? Diba, gaganda, pupogi ka pa? Kasi nga, yung produkto natin, may mga pampaganda, papagwapo, kagaya na nagsasalita ngayon, sobrang ganda. Diba? So, asan ka pa? Diba? Bonus na yung kagandahan. Diba? Yung talaga, pinakamaganda, since we are in the midst of pandemic, yung income. Yung income na kung saan pwedeng makakatulong sa'yo and pwedeng makatulong sa pamilya mo. Diba? Sa mga kamag-anak mo, magiging tulay ka pa ng mga kamag-anak mo na makakita sila ng magandang opportunity, lalong-lalo sa panahon ngayon, diba, na needed talaga siya. Diba? So, kumbaga po, diba, yung gagawin natin, diba, again, itodo natin, isagad na natin, okay, sa beginners, diba, keep on learning, diba, learning is never an ending process. Okay, remember that one. Walang katapusang learning po dito sa mundo. Diba? Kasi nga, diba, kung lagi ka pong nag-learn, which means you are growing. Diba? Sabi nga, diba,
sino ba yung philosopher nagsabi na pag nag-stop ka daw ng learning, 'di ba? It means, 'di ba, para ka ring, alam mo 'yun, hindi ka para kang tumanda na, as in tanda ka na. Pero daw kung 'di ba, kung if you keep on learning, 'di ba? It means you stay young. 'Di ba? So para maging batang-bata tayo, let's keep on learning, 'di ba? So itodo natin yung 'di ba, pag-aaral sa business, 'di ba? And aside from that, again, we have lot of naman dito, 'di ba, mga trainings dito if ever hindi ka man maka-attend talaga kasi nga sobrang busy sa trabaho, Call of Duty, wala tayong mga gawa dyan. May training modules pa tayo sa ating YouTube channel, 'di ba? And yun po, 'di ba? And of course, let's build our group, 'di ba, mga ka-fast track. Ang goal mo kung ikaw pa ngayon, o shall we say, nakita ko dito sa screen ko talaga as in unang-una si Ma'am Joy, 'di ba? Kung bago kang member ngayon, mag-aral ka. Afterwards, ang goal mo maka-build ka ng sarili mong grupo, 'di ba? Kasi po, 'di ba, kung may marami ka na grupo, I know for sure kikita ka ng malaki, 'di ba? O, nakita ko rin dito si Sir Jackson. Ang goal mo magparami ka, 'di ba? Para makapag-leverage ka. 'Di ba? So, tingnan niyo yung lesson 4. 'Di ba? Sa lesson 4, doon po tinatakil about leverage. 'Di ba? It means yung leverage po, multiplying your time, effort, skills, money, 'di ba? So, OPM, OPS, OPT, 'di ba? Other people's time, other people's skills, other people's money. 'Di ba? Hindi lang ikaw. Tama ba? Kasi nga pagdating ng araw, kung nakapag-leverage ka na, marami ka na mga tao under your network. Kahit nag-enjoy ka na sa Greece, 'di ba? Nag-enjoy ka na sa Maldives or Maldives ba 'yan? 'Di ba? Pero kahit nag-travel ka man, pero since marami ka ng tao under your account, under your network, 'di ba? Magpe-pay in sila. 'Di ba? Magpasali sila. Kahit nag-travel ka, pagdating ng araw, may income ka. Kahit, for instance, Coach Glenn natin, kahit matutulog pa yan, magta-travel yan, may income yan. Tama ba? Kasi of course, left and right, may mga tao, tama? That's our goal. 'Di ba? Makapag-leverage tayo para pagdating ng araw, 'di ba, kahit ano yung gusto natin, 'di ba, we have the time and financial freedom talaga, and we will enjoy that one. But again, it won't happen in a single day, in a single night. 'Di ba? Walang overnight success. 'Di ba? It takes a process, sabi nga ni Coach Ferdy. May proseso tayong pagdaanan. And with that process, 'di ba, yung journey na yan, you must be strong. Okay? Oh, you need to be strong. You need to become a leader in that process. Kasi of course, 'di ba, pag hindi ka magiging strong, sabi nga ni Coach Ferdy kanina, dapat maging Batman ka. Ibig sabihin, 'di ba, batot manhid. Kasi kahit babae ka, of course, we have our emotion naman. May emotional, sometimes emotional tayo. Pero again, minsan hindi natin pairalin yung emotion natin. Kasi nga, di ba, sinadya ng Panginoon na mas una yung utak kaysa sa puso. Kasi nga, dapat isa-isip muna natin lahat ng bagay. Tama? So, kumbaga, di ba, itodo lang natin, makaka-fast track. Keep on learning the business. Again, to succeed in this business, diba? Multiple accounts plus makinig sa mentors and be consistent in learning, persistent, diba? Makulit ka sa coach mo, always seek advisor, coaches. Remember this one, diba? Ito mga ka-fast track, before I end, kasi nga grabe, medyo magabi-gabi na ngayon. Hopefully, marami kayong mga natutunan so far. Marami naman kayong natutunan mula pa kay Coach Ferdy, 'di ba? Kay Coach Rosel, na grabe talaga. So, ngayon, 'di ba, always remember this one. Do not settle for average when you have the ability to achieve greatness. Like us, 'di ba? Huwag mong tingnan na kung ano lang meron ka, 'di ba? Kasi pag itodo mo ang fast track, okay, pag itodo mo ang fast track, isagad mo, mag-15 accounts ka, plus, kumpleto mo yung 4 mo, tapos mag-15 yan. Guys, di ba, ang laki ng income mo. Di ba, you will achieve greatness. You will achieve your ultimate goals. Di ba, you will achieve your goals, your dreams, the vision you have. Di ba, right now, mangyayari yan. Di ba, nasa isip mo pa yan. Pero again, time to time, di ba, mangyayari yan. Di ba? Pagplanuhan natin ng maayos yung buhay natin. Ika nga, di ba, building my blueprint, buhay mo pa kaya. Di ba? Building, pinaplanuhan, wala yung buhay. Di ba? How much more ang buhay natin, yung future natin. Di ba? Pagplanuhan natin, and kung ikaw member ka na, itodo na. Kung hindi ka pa member, kasi nga may nakita ko dito na hindi pa member, ang first goal mo, magpa-member ka.
Okay? So, yun po, 'di ba? Let us achieve our dreams. Kapit bisig lang mga kapatid, 'di ba? Dapat achiever mindset, business mindset na kasi nga nagnenegosyo ka, 'di ba? And of course, above all, above everything, sa lahat po nating ginagawa day by day, 'di ba? Huwag po nating kalimutan, 'di ba? Ang mag-pray. Kasi of course, 'di ba? Wala talaga ito, 'di ba? Wala tayo ngayong gabi. Kung wala siya, kung hindi to, 'di ba, pinaplano ng Panginoon na magkakaroon talaga tayo ng magandang pagtitipon, 'di ba, ng mga magandang sharings for tonight. 'Di ba? Kaya praise God talaga, no? So, isabay natin 'yan day by day in our lives. Magpe-pray talaga tayo. Always remember, the Lord will bless the work of your hands. With God, all things are possible. Amen. 'Di ba? So, blessed Sunday sa ating lahat. Dahil nga malalim ng gabi, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hopefully, nakapag-inspire ako sa inyong lahat. Hopefully, may natutunan kayo sa maikling oras na tayo, di ba, nagsama-sama ngayon. And ngayon po, ibabalik ko na kayo sa ating napakagwapong coach, no, na host, si Coach Nico. Maraming salamat. Thank you, Coach Malu. Ayan, di ba? So, napakagandang wisdom, di ba? So, grabe, no? Diba? If you can, don't settle for average, tama? Kung kaya mo naman mag-maximize, tama? Diba? So, bakit ka pa si-settle ng account kung pwede naman mag-15 accounts? Tama, diba? So, kaya napakalupit ng ating coach, diba? Thank you, Coach Malu. Diba? Sa napakagandang wisdom at same time mga strategies din na sinare din ni Coach, diba? So, napakalupit. Ayan, so nagko-comment sila, diba? So, yeah, so thank you, Coach Malu. So, actually, ang dami ko ding natutunan, di ba? Ang dami ko natutunan. Actually, hindi ko na isa-isa kasi maabutan pa tayo ng 1 hour. Anyway,